Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tutulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Compostela sa probinsya ng Davao de Oro. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Compostela. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 10. Iyang dambuhalang kung tawagi Rahab ay iyong dinurog sa taglay mong lakas. Lahat mong kaaway ay iyong winasak, kapangyarihan, ubod ng lakas. Yang dambuhalang kung tawagi Rahab ay iyong dinurog sa taglay mong lakas. Iyang dambuhalang kung tawagi Rahab ay iyong dinurog sa taglay mong lakas. Lahat mong kaaway ay iyong winasak, kapangyarihan mo'y ubod ng lakas. Lahat mong kaaway ay iyong winasa, kapangyarihan mo'y ubod ng lakas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulong at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal at ang aming dinudulog sa iyo na ang lahat naming karumihan ay malinis sa pamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Sabang amin din pong dinudulog sa iyong bayan ng Compostela sa probinsya ng Davao de Oro. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa pangalan ng na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos sa bayan ng Compostela ay mapawalang bisa sa pangalan ng Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng Santong Espiritu ay maitatag ang altar at ang kasunduan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus sa bayan ng Compostela. Maraming salamat. Aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating po pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus sa ikalawang kabanata. Ang talata po ay 16 hanggang 20. Dumating naman ang 7 anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moises ang pangyayari, kaya sinaklolohan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae kaya tinanong sila ng kanilang amang si Reuel, bakit maaga kayo ngayon? Mangyari po'y ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos
Pinainom pa niya ang kawan, sagot nila. Nasaan siya? Bakit di ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain? Tanong ng ama at ipinatawag nga si Moises. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating makikita yung taglay na kabayanihan ni Moises. Ano po? Likas ang kabayanihan ito sapagkat wala namang humingi ng tulong sa kanya. Pero nakita niya yung pangangailangan kung kaya siya ay nag-abot ng kanyang kamay. Alam niyo po mga kapatid, sa katotohanan, ang pagiging bayani ay hindi nakasalalay sa kung ikaw ay ituturing at tatawagin ng nakararami. Higit sa lahat, ang pagiging bayani ay ang pagkilos ng naaayon sa paglilingkod sa kahit na sino man. Ito po ay maliwanag na nagpapakita sa atin na ang pagganap ng kalooban ng Panginoon ay hindi nakasalalay sa kung gaano karami yung nakakakita sa atin, kung sino yung nakapansin, kung sino yung nagturo, nagsabi na tama yung ginawa natin, marapat yun. Wala pong gano'n, ano po? Walang pangangailangan. Alam niyo po, nung nakaraang ang lingkod ay nagbahagi ng salita ng Panginoon na may kinalaman doon sa mga pundasyon ng ating mga istruktura na ginagawa para sa Panginoon, sa espiritual na kalagayan. Ano po? Hindi ganap na maliwanag sa atin kung paano tayo nakakalikha ng mga istruktura sa espiritu, pero ginawang maliwanag ng salita ng Diyos para sa atin na maari tayong gumamit ng ginto, pilak, at mamahaling mga bato. At pwede rin na tayo gumamit ng kahoy, dayami, o mga madaling masunog na mga bagay. At alam nyo, sinabi ng salita ng Diyos na ang lahat ng ginagamit natin sa paggawa ng mga istruktura ay dadaan sa apoy. Susubukin ng Panginoon ang katibayan nito. Susubukin ng apoy. Masusunog o magtatagal. Mga kapatid, ang kaunawaan patungkol sa pagganap ng mga responsibilidad na itinalaga sa atin, nakasalalay po yan sa kung nauunawa natin para kanino ba yung ginagawa natin. Si Moises po, wala siyang kaisipan ng mga bagay na espiritual. Gayunman, o hindi dun sa paraan na ating nauunawa sa kasalukuyan. Ano po? Gayunman, si Moises ay kumikilos upang hindi mabaliwala ang iba. Alam niyo po, samantalang may mga tao na katulad kay Moises na gumagawa ng mabuti para sa iba kahit hindi nila kakilala, meron naman pong mga tao na tila ba
nasanay na sila na makapanakit ng iba na hindi nila ganap na nauunawa. Hindi ko lang po alam, no? Kasi hindi ko naman, wala ako sa kanilang katayuan. Gayon man, may mga tao na tila ba ipinanganak sa sama ng loob, ipinaglihi sa sama ng loob. Lalo na yung gumagawa. May mga tao kasi na gumagawa ng mabuti, likas na sa kanila yung katulad nga po ni Moises. Likas naman sa kanya paggawa ng mabuti. Pero, mayroong mga tao na humahadlang pa rin sa mga ganitong gawain. At hindi natin sila masisisi sa kadahilan ng yun yung kanilang bahagi. Para mo mga kontrabida, hindi maganda ang pelikula na walang kontrabida. Ano po? Kaya gumaganda yung istorya kapag ka merong nagpipilit na makaranas ng hirap, ng sakit ang bida. Ito po sa pagkakataong ito, nakita ni Moises yung pagtataboy ng mga pastol doon sa 7 anak na babae ni Ruel. Ano po? Itinaboy sila kasi mga babae sila eh. Oo, madami sila. Eh, kaya lang, yung mga pastol na lalaki, aba, matatapang. No? At nung nakita ito ni Moises, sinaklolohan niyang mga babae. Alam niyo po, pagka tinignan natin ito, nauna sila doon. Sila na yung gumagawa ng trabaho nila. Pero, kapag inaabutan sila ng mga lalaking pastor, sabi ng mga lalaking pastor, kami muna paunahin. So, imbis na maaga sila makakauwi, natatagalan sila kasi hinihintay nila na matapos yung mga pastol na lalaki. Pero dahil nandyan si Moises, ang sabi, bakit maaga kayo ngayon? Tanong nung ama nila, no? At dito nila nasabi, may tumulong kasi sa amin. Ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Sinalok niya kami ng tubig at pagkatapos, pinainom niya pa yung aming tao. Ah, yun pong paggawa natin ng mabuti, kahit sa mga hindi natin kilala, marirecord po yan. Sandali po ah. Huwag natin rin yung pagka-record. Pero marirecord talaga. Ano po? At sa pagkakataon na tila ba iniisip natin wala na tayong pupuntahan, katulad ni Moises, wala siyang pupuntahan dahil tumakas siya sa Ehipto. Ito na pala yung pagkakataon para siya iligtas. Ito yung pagkakataon na ginawa ng Panginoon upang siya bigyan ng bahay at later on, pamilya. Mga kapatid, kamusta yung ating kalagayan sa sitwasyon na tayo'y nasa isang madilim, masikip, mahirap na sitwasyon? Tumitigil ba tayo sa pagganap ng kalooban ng Diyos? Itinitigil ba natin yung pagsunod sa sa katotohanan ng kalooban ng Diyos ng kanyang pagkatawag sa atin? Kasi napapagod na ako. No? Ang hirap ng sitwasyon. Alam niyo po, ibinabalik ng Panginoon sa aking alaala yung pagkakataon na ang inyong lingkod ay dumadaan sa isang napakahigpit na pagsubok. 5 taon po na sa aking pakiwari, ako po ay dumadaan sa impyerno. Sobrang init, sobrang hirap, sobrang pastakit. Pero alam niyo po,
sa kabutihan, sa biyaya ng Panginoon. Hindi napigilan ang lingkod ng Diyos. Hindi po ako napigilan nung kahirapan na ipagpatuloy yung kalooban ng Panginoon. Sinunod ko po yung nais ng Diyos at sa ganitong paraan. Namangha po ako na ako'y nagtagumpay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi sa sarili kong lakas, hindi sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kanyang kahabagan. Anong sitwasyon naroon ka, kapatid? Huwag kang umayag na yan ang pipigil sa iyo para sundin ang kalooban ng Diyos. Bagkus, magpatuloy ka. Hayaan mo na maranasan, makita ng lahat na ikaw ay nagpapatuloy na gumaganap sa kalooban ng Panginoon kahit na anong sitwasyon. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat na ikaw po ang siyang tunay na nagbabantay sa amin sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami, Panginoon, ay hindi nakalalakad sa iyong katwiran at kabanalan. At sa pagkakataong ito, Ama, hiling namin na kami po ay biyayaan ng kaunawaan na kami ay tunay na hindi mo pinapabaya at hindi mo kami. Lord, sa pagkakataong ito, dinudulog namin sa iyo yung aming mga kapatid na nasa isang masip, mahirap na pagkakataon. Aming panalangin, ito pong magkaloob sa kanila ng pasensya, na huwag po silang agad-agad na bumitiw. Bagkus, sila po ay patuloy na magtiwala sa iyo at sa iyong kakayahan para sa kanila. Amin din pong dinudulog sa iyo ang bayan ng Compostela sa probinsya ng Davao de Oro. Ang aming panalangin, ikaw po ang kumilos sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Compostela. Ipahintulot mo na magkaroon ng pagpapakumbaba, ng unawaan sa sarili, sa bawat isa, at ng pagkakaisa na siyang maging dahilan at maging ugat ng pagtatatag ng Santong Espiritu ng altar para sa aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Compostela. At ang aming panalangin, let the fire of revival fall upon this people. Ang aming panalangin, dumalo ito sa buong Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Pilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Ikaw po ang magkaloob ng kaunlaran at hayaan mong dumalo ang lahat ng ito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia. Inahan. No. Lord, dasaldin po namin ang pangunguna mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa amin. Sa aming panalangin, patuloy mong ilantad ang kasinungalingan ng kaaway at matanghal ang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Dasal namin na maangkin ng iyong iglesia, Amang Diyos, ang kapangyarihan at karapatan para sa amin. Pinakamamahal. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, yung aming mga training agencies, katulad po ng Lifeline,
Asian Center, Elijah House Fulham, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Yun din po, Panginoon, ang mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, maging ang aming mga OFW na tinawag po bilang overseas Filipino witnesses. Ikaw po ang gumabay, umalalay at magkaloob ng iyong kapangyarihan sa mga misyonero para matupad nila ang dakilang pagkatawag. As we also pray for Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bansang ito upang sila'y magtagumpay at maranasan ang pag-stop ng Sun Spirit. As we also pray for Hong Kong, Macau, Taiwan. Ilusan mo po ang mga bayang ito, ang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fire of revival upon this place. I-consume mo po ang mga bayang ito upang ihatid nila ang katwiran mo at totohanan sa kabuuan ng maraming salamat. We declare peace over Israel and speak the salvation of our Lord Jesus. Maraming salamat. Tinugod namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salita ito ang pas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sabay. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and life with pork, with a new tree, and with a flourishing business. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.